Welcome muli sa Tagalog Movie Recap here. Para lang ito sa mga tamad manood ng mahabang movie. Kaya kung tamad ka, halika na, sit back and relax. Ikukwento ko ngayon sa inyo ang 2018 sci-fi action series film na pinamagatang Altered Carbon. Ang premise ng palabas ay nakabatay mahigit 360 years sa hinaharap. Ang siyensya ay nagbigay sa mga tao ng mga inobasyon na dati ay pangarap lamang. Ang mga lumilipad na kotse, mga serbisyong binuo ng AI at ilang mga pambihirang tagumpay sa medisina ay ilan sa mga pinaka-prominenteng bagong tuklas. Gayunpaman sa tuktok ng listahan ay isang imbensyon na tinatawag na STAC. Ito ay isang chip na nakabaon sa mga bertebra sa likod ng leeg. Itinatala ng aparatong ito ang mga alaala at kamalayan ng isang tao. Tinatawag din ito ng ilan na kaluluwa ng mga makabagong tao dahil naglalaman ito ng datos tungkol sa lahat ng bagay na kailanman nangyari sa buhay ng isang tao. Gamit ang isang STAC, nakahanap ang mayayaman ng paraan upang mabuhay na parang mga immortal. Kapag namatay ang kanilang mga katawan, ang kailangan lamang nilang gawin ay ilipat ang STAC sa isang bagong katawan na tinatawag nilang sleeve. Sa paraang iyon, maaari silang magpalit ng sleeve ng paulit-ulit at mabuhay magpakailanman hanggat nananatiling buo ang STAC. Pinahihintulutan din ng mahihirap na magkaroon ng ganitong mga serbisyo, ngunit hindi ito masyadong maginhawa para sa kanila. Una sa lahat, ang pagbili ng bagong sleeve ay nagkakahalaga ng maraming pera. Minsan ang mga kapuspalad ay kailangang gumamit ng anumang sleeve na maaari nilang makuha na nangangahulugang ang STAC ng isang lalaki ay maaaring mapunta sa katawan ng isang babae, ng isang bata at ng isang matanda at iba pa. Hindi ito problema para sa mayayaman dahil kinuklone nila ang kanilang mga orihinal na katawan upang gumawa ng mga pasadyang sleeve. Kaya kahit na sila ay mamatay, sila ay automatikong ibinabalik sa buhay sa isang bagong clone. Sa bagong digital na mundo, ang sistema ng bilangguan ay nagbago rin. Kapag ang isang tao ay nahatulan ng isang krimen, ang kanilang STAC ay inaalis mula sa kanilang mga katawan at ikinukulong. Sa paraang iyon, hindi sila nabubuhay sa loob ng nasabing panahon. Hanggang sa makumpleto nila ang kanilang sentensya, matapos nilang pagdusahan ang kanilang oras, binibigyan sila ng mga random na sleeve upang makabalik sa normal na mundo. Isang umaga sa medical center ng bilangguan, ang mga bilanggo ay nire-resleeve at pinapalaya. Isang lalaki sa partikular ang nahihirapang makabalik sa buhay at sinuntok ang doktor dahil sa pagkrismaya. Ang katawan ay pag-aari ng isang estranghero, ngunit ang taong nasa katawan ay isang lalaking nagngangalang Takeshi Kovacs. Siya ay nasa bilangguan sa loob ng 250 years, kaya siya ay nalilito. Pinakalma siya ng mga doktor bago iulat na natapos na niya ang kanyang sentensya at malapit na siyang palayain. Tumingin si Takeshi sa kanyang sarili sa salamin at nakita ang isang strangherong nakatitig pabalik. Tinanong niya kung kaninong katawan siya naroon, ngunit kahit ang mga doktor ay hindi alam. 250 years na ang nakalipas, si Takeshi ay isang prominenteng miyembro ng isang rebelding grupo na tinatawag na mga envoy. Inilarawan sila bilang mga baliw ng mga historyador dahil nais nilang sirain ang lahat ng STAC sa mundo at ibalik ang kamatayan. Ipinapakita ng isang flashback kung paano inaresto si Takeshi. Maraming taon na ang nakalipas. Siya ay kasama ang isang partner sa isang silid ng hotel nang ang pulisya na kilala bilang Protectorate ay biglang pumasok. Napatay na nila ang lahat ng mga envoy sa kanilang pinagtataguan, kaya si Takeshi ang huling envoy na naaresto. Matapos makasabay sa mundo, lumabas si Takeshi at nakilala ang isang tenyente ng pulis na nagkangangalang Christine. Siya ay ipinadala ng isang makapangyarihang tao upang bigyan siya ng sasakyan. Maraming tanong si Takeshi na sinasabi niyang masasagot kapag nakilala niya ang isang taong nagngangalang Bancroft. Si Bancroft ang pinakamakapangyarihang lalaki sa makabagong mundo. Siya ang pinakamayaman at may koneksyon sa halos bawat bahagi ng mundo. Sa simula, si Takeshi ay hindi kailanman dapat ibinalik sa lipunan. Ngunit sa ilang kadahilanan nais ni Bancroft na siya ay makalabas. Siya at si Kristen ay sinalubong ng asawa ni Bancroft na si Miriam. Hiniling niya kay Kristen na umalis at dinala si Takeshi sa loob ng bahay. Naramdaman niya na sinusubukan siyang akitin nito. Nakakaiba kung isa sa alang-alang na ang kanyang asawa ang pinakamayamang lalaki sa mundo. Hindi naman ganoon kakaiba. Ang mga mayayaman ay may pinakakakaibang mga fetish sa buong lupain. Sa wakas ay nakilala ni Takeshi si Bancroft at tinanong kung bakit siya ibinalik sa buhay. Dumiretso sa punto si Bancroft at ibinunyag na siya ay pinatay 1 buwan na ang nakalipas. Ang kanyang datos ay nabackup kaya siya ay nabuhay muli. Ngunit nawala sa kanya ang alaala ng huling 48 oras bago ang kanyang kamatayan. Isinagawa na ng pulisya ang kanilang investigasyon at nagtapos na si Bancroft ang gumawa ng hindi maisip. Gayunpaman naniniwala siya na ang kanilang investigasyon ay kalokohan.
Siya ay may 100% sigurado na hinding-hindi niya gagawin ang isang bagay upang saktan ang kanyang sarili. At kung gagawin man niya ito, ay hindi siya mabibigo. Sa makatuwid, ang tanging posibleng paliwanag para sa kanyang kamatayan ay dapat pinaslang siya. Kailangan niya ang pinakamatalinong isipan sa mundo upang lutasin ang kaso para sa kanya. Kaya naman si Takeshi ay binuhay muli. Bago ang pagpaslang ng karamihan, ang mga envoy ay isang makapangyarihang grupo. Natutunan nila ang great power of intuition and problem solving na nananatiling lihim pa rin sa natitirang bahagi ng mundo. Sa kasalukuyan, si Takeshi lamang ang may mga kasanayang iyon, kaya nais ni Bancroft na hanapin niya ang pumatay sa kanya kapalit ng kanyang kalayaan. Pinag-isipan ito ni Takeshi at pagkatapos ay tumangging tulungan siya. Ang pangunahing layunin ng mga envoy ay labanan ng mga taong tulad ni Bancroft. Sa makatuwid, mas gugustuhin pa niyang manatiling nakakulong sa isang stock magpakailanman kaysa tulungan siya. Gayunpaman, binigyan siya ni Bancroft ng isang araw upang pag-isipan ito. Pagkatapos ng pag-uusap, pumunta si Takeshi sa bahagi ng lungsod ng mga barong-barong at bumili ng maraming iligal na mga tableta. Sa huli ay napunta siya sa red light zone na napapalibutan ng mga virtual na patalastas ng mga bahay aliwan. Dahil siya ay high, ang patalastas ay mukhang totoo at muntik na siyang mabaliw. Sa kabutihang palad, dumating si Kristen upang tulungan siya at binigyan siya ng isang ad blocker. Kinuwestiyon ni Takeshi ang labis na interes niya sa kanya, ngunit iginiit ni Kristen na ito ay dahil siya ay isang pambansang terorista. Ang dalawa ay pumunta sa isang strip club upang talakayin ang pagkamatay ni Bancroft. Si Kristen ang nangungunang pulis sa investigasyon, kaya siya ay positibo na ito ay isang kaso ng pananakit sa sarili. Hindi siya pinaniniwala ni Takeshi, ngunit wala siyang interes na tanggapin ang kaso, kaya tuluyan niyang ibinasura ang pag-uusap. Siya ang unang umalis at pumunta sa isang AOI hotel sa kahabaan ng kalsada. Ang may-ari ng lugar ay isang AB Oli na nagngangalang Poy. Wala siyang naging customer sa loob ng mahigit 50 years at nasasabik na sa wakas ay makatanggap ng isa. Bago makapag-check-in si Takeshi, nilapitan siya ng isang hitman na nagngangalang Demi at ng kanyang mga tauhan. Si Demi ay ipinadala ng isang tao upang kunin si Takeshi, ngunit nang insultuhin siya ni Takeshi, lumihis siya mula sa pangunahing plano at naging agresibo. Matalinong sinabi ni Po kay Takeshi na kapag siya ay nagbayad, magkakaroon siya ng karapatan sa mga serbisyong pansiguridad ng hotel. Sa gitna ng laban, nagawa ng envoy na magbayad at ang mga kalaban ay napatay ng automated security system ng hotel. Namatay din si Demi bago niya ibunyag kung sino ang nagpadala sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Kristen at ang kanyang partner upang imbestigahan ang mga pamamaril. Ang presensya ni Demi sa gang ay nagsasabi sa kanila na ang taong nagpadala ng mga salarin ay isang mataas ang katayuan. Ngunit nangangahulugan din ito na magiging napakahirap silang matuntun. Nang kumalma na ang lahat, pumasok si Takeshi sa elevator at nag-hi muli. Pagkatapos ay inisip niyang kausap ang pinuno ng mga envoy na si Quell. Siya ang nag-iisang tunay na pag-ibig ng kanyang buhay bago siya napatay sa malawakang pagpaslang sa mga envoy. Sa sumunod na eksena, nakita natin ang isang mangingisda na nakakita ng isang patay na katawan sa dagat. Ito ay isang babaeng bayaran na nagngangalang Mary Lou. Bumalik sa hotel, binisita si Takeshi ng abogado ni Bancroft. Dinala siya nito sa Kisay-Kusek, ang lugar kung saan ang mga klonang mayayamang tao ay iniingatan at pinamamahalan. Narito sila upang panoorin ang video ng surveillance ng araw kung kailan naganap ang pagpatay. Lumalabas na si Bancroft ay nasa Osaka sa kalahati ng araw bago siya bumalik sa lungsod. Ngunit ang tanging video na nakunan matapos ang kanyang pagbabalik ay isa kung saan hinalikan siya ni Miriam ng sandali. Habang sinusuri niya ang video, dumating si Bancroft at pumayag si Takeshi na tulungan siya kapalit ng kanyang kalayaan. Plano niyang tuparin ang layunin ng mga envoy pagkatapos niyang makamit ang ganap na kalayaan. Sa istasyon ng pulis, inatasan si Kristen na kausapin ng isang inang naulila tungkol sa bangkay ng kanyang anak na babae. Siya ang ina ng babaeng bayaran na si Mary Lou na ang katawan ay natagpuan sa dagat noong umagang iyon. Pinakalma ni Kristen ang ina, ngunit talagang interesado siya sa kaso. Bumalik sa hotel, ipinakita ni Po kay Takeshi ang lahat ng mga video ng mga banta sa kamatayan na ginawa laban kay Bancroft noong taong iyon. Mayroong mahigit 4,000 mga video na may iba't ibang tao sa mga ito at sino man ay maaaring maging mamamatay. Ngunit sa pamamagitan ng mga kasanayan ni Takeshi sa deduksyon, ibinaba niya ang mga pagpipilian sa 20 video. Mula sa mga ito, iisang lalaki lamang ang hindi nagpakita ng kanyang muka. Sinundan ni Po ang address ng lalaki at nalaman na ang kanyang pangalan ay Elliot. Sa sumunod na eksena, pumunta si Takeshi upang makipagkita kay Elliot na napagkamalan siyang isang kaaway. Tinutukan niya si Takeshi, ngunit madali para kay Takeshi na madaig ang lalaki. Tutal siya ay maskulado na parang isang demonyong elepante. Matapos itali siya sa isang upuan, umupo si Takeshi sa kanyang istasyon at pumunta sa virtual na lugar. Doon, nakilala niya ang anak na babae ni Elliot na si Lizzie na nasa isang madilim na eskinita, mag-isa at natatakot.
Ipinaliwanag ni Elliot na ang kanyang asawa ay inaresto dahil sa paghahak at ang kanyang anak na si Lizzie ay nawala kaagad pagkatapos. Isang araw bago ang kanyang pagkawala, sinabi nito na siya ay nasa isang relasyon kay Bancroft. Dahil dito, naniniwala si Elliot na si Bancroft ang sanhi ng kanyang pagkawala. Kaya siya nagpadala ng banta sa kamatayan. Nahanap ni Elliot ang stock ni Lizzie, ngunit patay na ang kanyang katawan at hindi niya kayang bumili ng bagong sleeve. Bukod pa rito, siya ay nagdusa ng matinding mental na trauma at nagsara mula sa buhay. Nananatiling nakapako sa iskinita kung saan siya itinapon. Matapos malaman ang lahat tungkol kay Elliot, napagpasyahan ni Takeshi na hindi siya ang pumatay. Pagkatapos ng engkwentro, pumunta siya sa museo ng envoy ng lungsod. Nakilala niya ang isang maliit na batang babae na labis ang pagkadaldal sa kanya. Ang batang babae ay tila may alam tungkol sa kanya. Nabigo si Takeshi na makilala ito. Pagkatapos ay muli siyang pumunta sa red light zone dahil natuklasan niya na si Lizzie ay dating isang babaeng bayaran. Upang mag-imbestiga, bumili si Takeshi ng isang babae na nagpapanggap bilang ina ni Lizzie sa sleeve ng isang lalaki. Hindi siya pinagdudahan ng babae at ibinunyag na si Bancroft ay isang regular na costumer. Gusto niyang sakali ng mga babae hanggang sa sila ay mamatay na ginawa na niya sa maraming babaeng bayaran. Gayunpaman iniisip ng lahat na siya ay isang mabuting tao dahil binibilhan niya sila ng upgraded na sleeve pagkatapos nilang mamatay. Napakaagago niyon. Nangako ang babaeng bayaran na magtanong-tanong at alamin pa kung ano ang nangyari kay Lizzie. Nang lumabas si Takeshi sa bahay aliwan, nakita niya si Elliot na nakatutok ang baril sa kanya. Nais niyang malaman kung bakit interesado si Takeshi kay Lizzie, ngunit bago makakuha ng sagot, sila ay inatake ng mga magnanakaw. Pinatay ni Takeshi silang lahat at napunta sa kulungan sa pagtatapos ng gabi. Kalaunan ay nakapagpiansa siya sa tulong ng abogado ni Bancroft. Pagdating sa hotel, natagpuan ni Takeshi si Miriam na naghihintay sa kanya. Inakit niya siya at ang dalawa ay nagtapos sa pagtatalik sa isa't isa. Ang hindi nila alam ay may isang taong nagre-record sa kanila sa pamamagitan ng isang lihim na kamera. Bahala sila kung iniisip nilang may pakialam si Takeshi. Kinabukasan ng umaga, napanaginipan ni Takeshi ang kanyang sarili at ang kanyang kapatid na babae na nagbabasa ng mga kwento noong sila ay bata pa. Pareho silang nagkaroon ng traumatikong pagkabata na ayaw niyang pag-usapan. Kalaunan, ipinakita ni Poe Sagnier sa kanya ang isang imbitasyon mula kay Bancroft sa isang eksklusibong salo-salo. Kasama sa mga dadalo sa salo-salo, ang lahat ng maaaring gustong patayin si Bancroft, kaya kailangang naroon si Takeshi upang mag-imbestiga. Kasabay nito, inanyayahan din si Kristen bilang pinuno ng seguridad para sa gabing iyon. Alam niya na hindi siya gusto ni Bancroft na ginagawang kahina-hinala ang imbitasyon. Nag-alinlangan siya sa pagpunta hanggang sa matuklasan niya na bawat suspek mula sa kaso ng pagkamatay ni Mary Lou ay naroon sa salo-salo. Bibigyan siya nito ng pagkakataon na mag-imbestiga na ayaw niyang palampasin. Sa ibang lugar, muling pumunta si Takeshi kay Elliot at hiniling sa kanya na maging backup niya para sa salo-salo. Kapalit nito, nangako siyang bibigyan si Lizzie ng virtual na paggamot para sa kanyang mental na kalusugan. Hindi na nag-isip pa si Elliot bago tanggapin ang alok para sa kanyang anak. Pagkatapos pumunta sila sa hotel at nakilala si Poe. Siya ang magiging kasama ni Lizzie sa panahong siya ay ginagamot sa virtual na mundo. Gumawa siya ng isang magandang espasyo para sa kanya at inilayo siya mula sa maruming eskinita kung saan siya naroon. Mahal ang presyo, ngunit may credit si Takeshi na ibinigay sa kanya ng pinakamayamang lalaki sa planeta. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nagsalita si Lizzie at nakipag-usap kay Poe. Napanatag si Elliot na sa wakas ay umuusad na siya. Sa susunod na eksena, dumating si Takeshi sa salu-salo at sinalubong ni Miriam. Ang tampok ng salu-salo ay sleeve combat na magaganap mamaya. Isang mag-asawa ang maglalaban hanggang sa kamatayan at ang mananalo ay mananalo ng upgraded na sleeve para sa kanilang kapareha. Ito ay isang win-win na sitwasyon bagaman kailangan nilang magdusa hanggang sa sila ay mamatay sa kamay ng isa't isa. Nagbahagi sina Takeshi at Kristen ng maikling pag-uusap bago sila nagsimulang maghanap ng mga mamamatay para sa kanilang mga kaso na kanilang ginagawa. Napansin ni Kristen ang isang lalaki na nakatingin sa kanya mula sa gilid ng silid. Mukha siyang kahina-hinala kaya sinabi niya sa kanyang kasamahan na suriin ang kanyang profile. Gayunpaman ang kamera na nakabaon sa kanyang mata ay tila hindi nire-record ang lalaki. Si Elliot, sa kabilang banda, ay nagkunwaring isang tagasilbi. Pumunta siya sa silid ng surveillance upang magnakaw ng CCTV footage mula sa araw na nawala ang kanyang anak na babae. Sa gitna ng salo-salo, napansin ni Takeshi si Miriam na pumapasok sa isang nakatagong silid sa likod ng mga estante ng mga libro. Sinundan niya siya at nahuli siyang nakikipagtalik sa pinuno ng seguridad. Ngunit lumalabas na ang babae ay hindi si Miriam, kundi isa sa kanyang mga anak na babae na nasa sleeve ng kanyang ina. Ano nga ba ang sinabi ko tungkol sa mga mayayaman, mga king?
lasing. Ininteroga siya ni Takeshi tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama dahil maaaring nagbihis siya bilang kanyang ina at pinatay siya noong gabing iyon. Gayunpaman iginiit ng babae na siya ay mawawala ng mana ayon sa testamento ni Bancroft kung siya ay mamatay. Sa makatuwid lahat ng 21 niyang anak ay dapat alisin sa listahan ng mga suspect maskudi. Makalipas ang ilang sandali, naganap ang sleeve combat. Sa gitna nito, inutusan ni Bancroft ang lalaking mandirigma na labanan at talunin si Takeshi para sa mas advanced na upgrade. Napilitan si Takeshi na pumasok sa larangan ng labanan at kailangan niyang lumaban. Kahit na ayaw niyang patayin ang mag-asawa. Sa huli, pinatay ni Takeshi ang lalaking kalaban sa kahilingan ng kanyang asawa upang makakuha sila ng mas magandang upgrade at makabalik sa buhay. Pagkatapos ng salo-salo, muling pumunta si Takeshi sa bahay aliwan upang makipagkita sa babae mula kahapon. Ngunit pinagtaksilan siya nito sa pamamagitan ng pagdroga sa kanya. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, siya ay itinutulak papunta sa isang pasilidad na parang ospital. Lumalabas na ito ay isang virtual na silid ng pagpapahirap kung saan ang mga tao ay pinapahirapan at pinapatay sa virtual na mundo ng paulit-ulit hanggang sa umamin sila sa kanilang mga krimen. Siya ay dinukot ng nakababatang kambal na kapatid ni Demi na ang pangalan ay Demi rin. Ang lalaki ay isang sadistikong baliw na nais maghiganti para sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Sinimulan niya ang interogasyon sa pamamagitan ng paghampas kay Takeshi gamit ang isang kadena at pagsakal sa kanya. Pagkatapos ay ikinadena siya sa isang metal na mesa at nabali ang kanyang balikat. Bumalik sa hotel. Sinuri ni Elliot ang surveillance footage ngunit walang nakita tungkol kay Lizzie. Ang alam lamang niya ay pinahirapan siya hanggang sa punto ng pagkabaliw. Nais niya siyang makita ngunit hindi siya pinayagan ni Poe dahil maaaring makaapekto ito sa kanyang paggamot. Bumalik sa silid ng pagpapahirap, tinawag ni Demi si Takeshi bilang Riker at tinanong siya kung para kanino siya nagtatrabaho. Sa kalaunan, naunawaan ni Takeshi na si Riker ang pangalan ng sleeve na kanyang suot. Ngunit dahil wala siyang alam tungkol sa lalaki, lalo itong nagpagalit kay Demi. Habang siya ay binubugbog hanggang sa kamatayan, naalala ni Takeshi ang pagsasanay ni Quell sa kampo ng Envoy. Ang mga Envoy ay tinuruan kung ano ang gagawin sa mga panahong tulad nito. Ang pangunahing taktika ay gamitin ang halusinasyon, paglipat at pag-urong bilang mga galaw sa isang laro. Una, sa pamamagitan ng pagpapakita sa salarin na ikaw ay malakas, pagkatapos sa pamamagitan ng pagbasag sa baluti at panghuli sa pamamagitan ng pagganti. Gayunpaman mas madaling sabihin kaysa gawin dahil halos wala ng pagkakataon si Takeshi na mag-isip sa gitna ng pagpapahirap. Samantala, sa istasyon ng pulis, sinusuri ni Kristen ang video mula sa salu-salo ni Bancroft. Malinaw niyang naalala na nakita ang kakaibang lalaking ito na nakatitig sa kanya, ngunit wala sa mga kamera ang nakahuli sa kanya. Nakahanap siya kahit papaano ng paraan upang linlangin ang lahat ng mga kamera ng surveillance na maaaring maging malaking problema sa kalaunan. Tinawag ni Kristen ang lalaki na isang ghost walker at nagpatuloy sa mas malalim na pagsisiyasat sa teknik na ito ng pagkawala. Sa ibang lugar, binunot ni Demi ang lahat ng mga kuko sa daliri ni Takeshi. Pagkatapos ay binaril siya sa ulo. Matapos magdusa ng isang kakilakilabot na kamatayan, bumalik siya sa buhay upang muling pahirapan. Gayon din, sinunog si Takeshi, pinunit ang kanyang mga paa at kamay at dinukit ang kanyang mga mata. Ngunit hindi nakuha ni Demi ang sagot na kanyang hinahanap. Sa isip ni Takeshi, naalala niya ang panahong dinanas niya ang parehong sakit sa pagsasanay. Ang mga salita ni Quell ay nagsilbing motibasyon para sa kanya habang patuloy niya itong inuulit sa kanyang isipan. Nang hindi gumana ang lahat ng karaniwang teknik, binili ni Demi ang espesyal na pakete ng pagpapahirap at naglabas ng isang kahon ng mga karniborong reptilya. Pagkatapos gumawa siya ng butas sa tiyan ni Takeshi at pinapasok ang reptilya sa kanyang katawan. Ito ang pinakamasakit na sakit na naranasan ng Envoy. Isa na walang anumang pagsasanay ang makapaghahanda sa kanya. Nagsimula siyang kausapin ang kanyang sarili. Inuulit ang mga salitang halusinasyon, paglipat at pag-urong. Bigla, naabot niya ang mas mataas na antas ng kamalayan at nagawang palayain ang kanyang mga kamay. Upang makontrol ang sitwasyon, hinugot niya ang kanyang sariling puso at tuluyang nadiskonekta mula sa mundo ng VR. Umeepekto ang plano at bumalik siya sa realidad. Ngunit siya ay nasa pasilidad pa rin ng pagpapahirap. Napapalibutan ng mga manggagawa na binabayaran upang wasakin siya. Upang makaalis sa sitwasyon, nagkunwari siya bilang isang opisyal ng protectorate na nailipat sa katawan ni Riker. Nagpanik ang mga manggagawa at pinalaya siya mula sa mga kawad. Humihingi ng kapatawaran. Sinubukan silang pigilan ni Demi, ngunit mas pinahahalagahan nila ang kanilang mga trabaho kaysa sa kanilang mga kliyente. Gayunpaman pinagsisihan nila ang kanilang desisyon sa sandaling nakalaya si Takeshi dahil binaril at pinatay niya ang lahat sa silid. Pagkatapos ay lumakad siya palabas na hawak ang ulo ni Demi sa kanyang mga kamay at nakipagkita kay Elliot sa labas.
Makalipas ang ilang sandali, nalaman ni Kristen ang nangyari at biglang pumasok sa silid ni Takeshi upang tanungin siya kung ano ang nangyayari. Si Takeshi naman ay tinanong siya kung ano ang relasyon niya kay Riker. Sa una, itinanggi niyang may kilala siyang sino mang nagngangalang Riker. Ngunit pagkatapos, lumabas na siya ang kanyang nobyo. Siya ay isang na-frame up na pulis na ang stock ay kinuha bilang parusa. Kapalit nito, ang kanyang katawan ay ibinigay kay Takeshi. Kaya siya ay sumusunod sa kanya. Upang makita kung ano ang susunod na mangyayari, panoorin ang ikalawang bahagi sa series Recap It. Salamat sa pagsubaybay. Hanggang dito na lang muna tayo mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like, share and subscribe. At syempre pakipindot na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong movie recap natin.